Yun, isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong naging live ni Kalingap Edo nung isang gabi. Pero bago po natin umpisan itong ating reaction video ito ay syempre lagi po lang natin paalala na patuloy lang po nating suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang at ganun din po si Kalingap Rab at syempre ganun din si Ate Edna Vlog ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang at syempre ganun din po ang may bahay ni Kalingap Rab na walang iba nga po kundi si Ma'am Jackie Tapia Matubang. At syempre, suportahan din po natin mga kalingap, mga kabisnes, ang lahat ng kalingap partners at lahat ng kalingap reactors. Yan. At yan, tuloy na po tayo dito sa ating gagawing reaction video para nga po dito sa naging live ni Kalingap Edo na talaga namang medyo ika nga ay naglabas ng saloobin dito itong si Kalingap Edo patungkol doon sa mga nambabasya kanya at naninira at para doon sa mga tao na gustong sirain ang EDSI. Meron ako dito nga kinuhang clip video mula doon sa naging live ni Kalingap Edo. At ito yung ating gagawa ng reaction, mga Kalingap, mga ka-business. At ito, samahan nyo pa ako, mga Kalingap, mga ka-business. Walang answer ngayon guys. Wala na guys. Nagtagumpay na ang mga basher guys. Nagtagumpay na sila. Dito pa lang sa sinabing ito ni Kalingap Edo, medyo nakaka-hurt na, 'di ba, mga Kalingap, mga ka-business. Lalo na nga dun sa supporters ng EDSI na eto nga, 'di ba? Sinabi ni Kalingap Edo, wala naman sari kasi nga wala, nagtagumpay na yung mga basher. Nagtagumpay na yung mga basher doon sa hangarin nila na sagkaan itong EDSI. Kumbaga, alam naman natin na ito si Kalinga Pedo, ito mismong EDSI ay hindi basta-basta kayang buwagin. Pero andito yung katotohanan, mga kalingap, mga ka-business, na sa mga gantong binibitawang salita nito si Kalinga Pedo, na ramdam natin. Ramdam natin na naaapektuhan na siya kahit pa sabihin natin na itong si Kalinga Pedo ay matatag na pagdating sa mga basher. Ramdam natin dito, mga kalingap, mga ka-business, ang epekto ng mga matitinding pambaba sa kanya. At nakakabahala din yung mga kalingap, mga ka-business. Kasi sa isang matatag na tao, was na naramdaman natin na ito'y apektado na, ibig sabihin nasasaling na rin ang damdamin nito. At minsan, kahit pa sabihin gaano ka katatag, at medyo nasaling na yung damdamin mo, ay nandyan yung may oras talaga na dadating yung punto na medyo panghihinaan ka na ng loob. Pero sana naman talaga ay hindi umabot sa ganong punto itong si Kalingap Edo. Kasi alam nyo, mga Kalingap, mga ka-business, kung halimbawa ika nga ay ilayo ng 10 layo at sakaling umabot sa ganun punto si Kalingap Edo na tuluyan ng panghinaan at mabuwag ang EDSI. Alam niyo ang isang pangunahing kawawa dito, si Beyonce. Kasi malinaw naman, mga kalingap, mga ka-business, na isa si Edo, isa si Kalingap Edo sa naging dahilan kung bakit nakilala si Beyonce. Hindi naman po natin may ikailayan, mga kalingap, mga ka-business. Kaya sana lang ay maging ika nga ay maging mas matatag pa dito si Kalingap Edo. Para na rin dito kay Beyonce. Kasi sabi ko nga,
Bukod kay La Kalingap Rab, ay hindi makikilala itong si Beyonce kung hindi dahil kay Kalingap Edo. Kumbaga, napakalaki ng partisipasyon ni Kalingap Edo sa naging kasikatan ni Beyonce. At malinaw lang na walang EDSI kung walang Edo. Para wala na sila, para manahimik ng lahat, wag na lang tayo mag-EDSI. Para tahimik na ang ang paligid. Diba? Para di na ako isyuhan ng kung ano-ano. Ito yung ika nga sinasabi nating masakit na pwedeng mangyari. Di ba mga kalingap, mga kabisnes? Isa ito sa napakasakit na pwedeng mangyari dito sa EDSI. Kung sakasakali na ito nga si Kalingap Edo'y bumigay yung kanyang kalooban. Syempre mga kalingap, mga kabisnes, sabi ko nga, kahit matatag yan si Kalingap Edo, tao pa rin yan. Marunong masaktan, marunong masaling ang damdamin. At syempre, hindi natin hawak kung hanggang saan ang tatag ng kanyang kalooban. At once na mangyari yon, wag naman. Sino bang kawawa? Si Kalingap Edo ba? O si Beyonce? Dapat doon sa mga nambabash dito kay Kalingap Edo na nagsasabi na nagmamahal kay Beyonce, dapat isipin nyo din po yan. Dapat kung talagang mahal nyo si Beyonce, dapat hindi nyo sinasagkaan itong alam nyo naman na love team na malaki ang nagiging tulong para kay Beyonce. Kung mahal nyo si Beyonce, hahayaan nyo lang na magpatuloy ang EDSI. At hindi nyo sasagkaan yan. Dahil malinaw lang naman mga kalingap, mga kabisnes, na ang EDSI o ang love team ng EDSI ang isang malaki ang naiitulong para dito kay Beyonce. Alam nyo po, sa mga taong naninira, hindi ko alam kung bakit galit na galit sila sa akin. Hindi ko alam. Oo nga naman. Kasi ano bang ginawa nitong si Kalingap Edo na masama? Diba mga kalingap, mga kabisnes? Kasi nakikita naman natin yung paraan ng pagbablog ni Kalingap Edo. At alam naman natin na nakakatulong siya sa mga kababayan nating higit na nangangailangan. Marami na siyang na-scout, marami siyang tinutulungan, marami siyang beneficiary. Ano ba yung ikinagagalit natin dito sa isang Kalingap Edo? Wala kang gagawing tama. Hindi pwede makipaghalubilo sa kapwa. Mali. Pag nakahalubilo ka sa mali pa rin. Kahit tumulong ka, mali pa rin. Kumbaga, ang gustong puntahin ni Kalingap Edo dito ay kahit anong gawin niyang mabuti para doon sa mga basher, mali pa rin. Para doon sa mga patuloy na naninira sa kanya, mali pa rin. Kahit anong mabubuting gawin niya, kahit anong pagtulong ang gawin niya, sisilipan siya ng mali. At kung hindi siya makitaan ng mali, gagawan siya ng mga mapanirang kwento para palabasin lang o pagmukhain na siya'y may ginawang mali. Hahanapan siya ng mali para lang siya'y siraan, para lang siya ay down. Ang hirap nitong ganito mga kalingap, mga kabisnes. Napakahirap ng may mga ganyan tao na laging nakasubaybay sa'yo. Bawal kang Hindi nyo po makokontrol ang tao. Yes, correct ka dyan, Kalingap Edo. Para dun sa mga basher at mga gustong ibagsak itong si Kalingap Edo, yung mga nagagalit kay Kalingap Edo, hindi nyo kailanman makokontrol ang isang tao. At hindi nyo din dapat kontrolin kahit sinong tao.
Wala kayong karapatang kontrolin ang sino man. Ika nga ni Kalingap Edo. Eto, pakinggan nyo. Sarili nyo lang po makokontrol nyo. Kaya pasensya po sa mga nagagalit. Sa mga di nyo nagaganda na mga kilos natin. Pasensya na, pero wala po kayong magagawa kasi buhay ko naman po ito. Tama. Sarili nyo lang ang pwede nyong kontrolin. Pero yung ibang tao, hindi nyo pwedeng kontrolin. At hindi nyo din dapat kokontrolin. Kaya tama si Kalingap Edo. Pasensya na kayo. Pasensya na lang kayo. Dahil sarili niya yan eh. Sarili ni Kalingap Edo yan. At malabo na ang isang Kalingap Edo ay makontrol nyo. Kaya sana lang. Kung hindi nyo kayang kontrolin ng isang tao, ay wag naman kayong gumawa ng mga ganitong kabalbalan. Sana wag nyong gawan ng hindi magagandang issue porque hindi nyo napasunod yung isang tao sa gusto nyong mangyari. Yung mga naninira, yan po ang may galit sa atin. Yung mga gusto tayong siraan kay Beyonce, gusto kaming paghiwalayin. Yan ang hindi nila alam. Hindi nila yan. Hindi natin alam yung nila, motibo sa kanilang ganyang di ba? Pero para sa akin mga kalingap, mga ka-business, yung mga ganyang klase ng tao, walang ibang motibo yan kundi ang makasira ng buhay ng may buhay. Kundi ang manggulo ng takbo ng buhay ng kapwa nila. Yan yung pinakang motibo nila. Diba? Kumbaga hindi sila masaya. Hindi sila masaya nakikita nila yung kapwa nila ay umaangat. Hindi sila masaya na nakikita nila na maganda ang itinatakbo ng buhay ng kapwa nila. Kaya gumagawa silang paraan para sirain ito. At hindi ko alam, mga kalingap, mga ka-business, kung saan parte sila nagiging masaya doon. Di ba ang sakit isipin na may mga ganyang klaseng tao? Yung galit nila sa atin, ay parang hindi yung normal na galit lang na parang gusto nilang manira lang talaga dahil gusto kang siraan. Parang ganun eh. Madami na po yan. Hindi lang po yan dati pa. Hindi lang po yan yun. Dati pa po may mga ganyan Nung pa po, siguro may kagaya pa nung kay Erica Days, kay Reyna. Hanggang ngayon. Normal may mga toxic na ganyan. Sa bagay, totoo ito mga kalingap, mga ka-business. Kasi nasubaybayan din naman natin yung si Kalingap Edo eh. Mula pa noong kay Reyna at dito nga kay Miss E at hanggang dito nga kay Beyonce ay ang dami ng tao, ang dami ng mga basher na galit dito kay Kalingap Edo. Ay kung tutuusin, wala namang ginagawang masama itong si Kalingap Edo. Kaya Reyna, diba? Hindi naman talaga naging ang love team ni Reyna at ni Edo ay ganun kalalim kasi malinaw naman dyan mga kalingap, mga ka-business, na si Reyna ay kapatid lang ang turing ni Kalingap Edo. At doon naman kay Miss E, alam naman natin mga kalingap, mga ka-business, na si Miss E mismo ang umayaw, hindi si Kalingap Edo. Di ba mga kalingap, mga ka-business? Tapos dito naman kay Beyonce, nakikita naman natin na napakaganda ng takbo ng EDC. Pero ganun pa rin. Marami pa rin ang ayaw at galit dito kay Kalingap Edo. Ika nga ni Kalingap Edo, ang dami ng mga toxic na tao. Pag dumikit tayo sa kung sino-sinong tao, tapos di lang nila nagugustuhan, lalo na di ba?
Tapos pagka nawala, wala na sila. Malipat sila sa kabilang ano, maninira sa kabilang ano. Walang magawa. Yes. Correct ka na naman dyan, Kalingap Edu. Yung mga ganyang klase ng tao, yan yung mga taong walang magawa sa buhay. Walang ibang magawa o walang ibang magandang magawa. Kasi mga puro paninira di ba? Puro mga paninira ang alam gawin. Yun, may nagagawa naman. Di ba? May nagagawa naman. Manira nga lang. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? Kasi yun nga, tulad ng sinabi ni Kalingap Edo, matapos kanyan siraan, down kanyan, lilipat yan sa iba. At yung iba naman, na nakikita nila ay maganda yung itinatakbo ng buhay, ng karir, siya naman pupuntahan at siya naman sisiraan. Siya naman yung gagawa ng issue. Yan yung mga tao o sila yung mga tao na ang kaligayahan ay ang kasiraan ng kapwa nila. Kaya masayang masaya sila pag nakakapanira silang buhay ng may buhay. So, hindi naman tayo na ano. Sanay na ako sa mga ganyang tao na nangingialam ng buhay. Sabagay may point dito si Kalingap Edu. Kasi sabi ko nga, ang tagal na panahon na at ang dami na ng mga nanira dito kay Kalingap Edu. Ika nga ay marami na ang sumubok sa katatagan nitong si Kalingap Edu. At marami na rin ang sumubok na pabagsakin itong si Kalingap Edu. At kita naman natin na hanggang sa ngayon ay nananatiling matatag ang isang Kalingap Edu. Kaya lang sabi ko nga, ay tao din lang yan si Kalingap Edu. May damdaming marunong masaktan, may damdaming marunong masaling. Sana nga lang, sana, ay hindi umabot itong si Kalingap Edu dun sa sukdulan ng kanyang katatagan. Kaya sana, idalangin natin na mas maging matatag pa itong si Kalingap Edu. May sulsulera talaga sa ano nila Beyonce. Yun po ang problema. Hindi naman po sa nakikiano ha. Pero mayroon mga tao sa nakapaligid sa kanilang ano na nahihinang ihimasok ng ano ni Beyonce na parang gusto kami laging pag-anhan. Parang paghiwalay na ito bawal yan. Ano yan? X yan si Eds. May ganong ano sa kanila eh. So hindi ko naman inaano no. Pero yung kanila talagang galit sa akin ay iba. Yan po yung dati mga sponsor natin na na sinabihan ko ng dahil masyad na parang ano sila sa akin eh. Gusto nila akong kontrolin. Hindi ako payag sa ganung ano. Kasi ako ang vlogger dito. Pag hindi ko nagustuhan ng ano ko, ang mga kahit sponsor ko, pag hindi ko nagustuhan ng ginagalaw, ako mismong nagtitikal sa kanila na, uy, hindi niyo ako pwedeng ganyanin ha. Ito yung mahirap mga Kalingap, mga ka-business. Doon sa mga taong nag-i-sponsor. Na porket nakapagbigay na sila sa isang tao, na porket na-sponsor na nila itong taong ito, ay ang gusto nila ay kontrolin na yung taong binigyan nila ng blessing. Yung kanilang taong na-sponsoran. Napakarami ng ganyang mga tao o mga sponsor, lalo na dito sa Kalingap. Napakarami ng ganyan. Na porket na sponsoran na nila yung isang tao, ang gusto nga nila ay kontrolin na ito. At pag hindi nila na-control, ayan, magagalit sila, gagawa sila ng issue at sisirain nila yung taong inisponsoran nila na hindi nila napasunod. Hindi ko naman nilalakat. Hindi ko naman nilalakat yung mga nag-i-sponsor. Kasi marami naman sa mga nag-i-sponsor na hindi naman ganyan. Pero ewan ko ba? Kasi ang tagal na natin dito sa Kalingap. At ang dami na natin na nalaman at nabalitaan na mga ganyang klase ng sponsor. Di ba mga Kalingap, mga ka-business? Simula pa po yan kala Jimil, may mga ganun po yan sa Kalingap May mga, hindi ko napapangalanan yung mga iba. Yes. Sila yung mga tinatawag na wakwak
ng Kalingap. Na yung mga beneficiary nila Kuya Bal, nila Kalingap Rob ay winawakwak, sinisira, dinadaan o ika nga ay sinisilaw sa pera para bumaligtad dito kay Kuya Bal at kay Kalingap Rob. Tapos, pag bumaligtad na kay Kuya Bal at kay Kalingap Rob, pababayaanan na nila. Hahanap naman sila ng ibang beneficiary nito sila Kalingap Rob at nila Kuya Bal na pwedeng wakwakin at sisilawin na naman nila ng pera. Grabe, di ba? Napaka-toxic na klase ng mga tao ang ganyan. Kasi yung feeling ng iba basta mag-sponsor, feeling nila entitled na sila maging bida-bida. So, ayaw ko ng ganun. Tama. Kumbaga, porket nakapag-sponsor sila, porket nakapagbigay sila ng pera, ang feeling nila ay pwedeng sila na yung masunod. Ang feeling nila, pwede na nilang kontrolin ang isang tao sa palad nila. Kaya nilang paikutin. Dahil nga, nabigyan nila ng pera. Huwag naman sana ganon. Titirahin ka pa talikod tapos sila pa ang galit. So, Kaya nga, di ba? Ikaw na nga yung tinira patalikod, sila pa yung galit. Di ba? Sila pa yung may ganang magalit. Ikaw na nga yung ika nga ay binakfight, di ba? Ikaw na nga yung nilibak, sila pa yung galit. Gano'n yung katotoxic, di ba? kaya mubo na tayo dyan. Ayaw ko ng pag-usapan. Nakakasira ng gabi. Hayaan mo na lang yan. Hindi natin ibababa yung sarili natin sa level ng mga yan. Yes, correct ka dyan. Kalingap Edu. Tama lang yan. Huwag mong ibaba ang sarili mo sa level nila. Oo. Sabihin na natin, meron sila, nakakapag-sponsor sila di ba? At ikaw, dahil ikaw yung ini-sponsoran, ibig sabihin, ikaw yung wala. Kumbaga, higit silang meron kumpara sa'yo. Pagdating yan sa financial. O doon sa sinasabing sa antas ng pamumuhay. Pero, doon sa pinapakita nilang ugali, malinaw lang na mas mababa sila kaysa sa'yo. Kaya, wag na wag mong ile-level ang iyong sarili sa katulad nila. Di ba? Ika nga, aanin mo na ang pera mo. Aanin mo yung dami ng pera mo. Kung ganyan naman ang ugali mo. Kung basura naman ang ugali mo. Ay di bali pa yung walang mga pera, di ba? Di bali pa yung mga taong kumakayod sa tamang paraan. Kung nagpapakatao naman tayo. Kung wala naman tayong inaapakan tao. Kung wala naman tayong inaargabyadong tao. Kaya tama, Kalingap Edu. Dahil wala kang inaargabyadong tao, wala kang inaapakan tao, huwag kang bababa sa level nila. Hindi porke mayaman sila, mataas na sila. Mas mahalaga pa rin dito kung ano yung attitude ng isang tao. At yan yung mga pinagpapala. Tandaan nyo yan, mga kalingap. Paano po, mga kalingap, mga kabisnes? Hanggang dito na lang po itong ating reaction video na ito. At sana po ay nagustuhan nyo po itong aking reaction video na ito. Maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta sa inyong lingkod. Maraming salamat po, mga kalingap, mga kabisnes. At yun, bago po tayo tuluyan magtapos sa ating reaction video na ito, ay syempre, lagi ko pong paalala, mga kalingap, mga kabisnes, patuloy lang po nating suportahan ang ama ng kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. Ganon din po si Kalingap Rob at syempre ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang na si Ate Edna Vlog. At ganon na rin po ang may bahay ni Kalingap Rob na si Jackie Tapia Matubang o Jack Tapia Matubang. At ganon din po, mga kalingap, mga kabisnes, ang lahat
ng Kalingap Partners at lahat ng Kalingap Reactors. At syempre ang inyong lingkod, mga Kalingap mga business, Anime Reactors TV, patuloy lang nyo po akong suportahan mga Kalingap mga business. At isama na rin po natin sa ating patuloy na susuportahan ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. Muli po ay maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. I love you all. Bye-bye.